between Aurora Gaming and TNC Pro Team. Labanan na naman ni Rene J and Yawi. Part 2 na to matapos makaisa ni Rene J. At ngayon ay makakabawi nga ba si Yawi? As you all know ngayon sa adjustment onto the draft, tignan natin kung magte-trailblaze ba yung ginawa ditong draft ng TNC. Exciting makita no kung ano yung magiging effect ng isang Franco o kung magkakaroon nga ba ng Hook City. Ay ito lang yung nakakakabay. If you're using a Franco, may mga araw lang talaga na hindi tumatama yung hook mo. Yeah. Interesting yung yung choice ng TNC na ipadala si Yawi doon sa gold lane instead na harangan dito yung Matilda. Lugi din naman siya kapag iniisip mo. Pero dahil doon medyo madedelay yung Frederick kasi hindi pwede mag-retry si Coil Dom kasi baka manakaw pa. Yeah, and as usual, nakikita pa rin naman natin yung forward march dito for 3 Martizi. Na sinabi nga natin, wala naman damage onto the early parts of ang Aurora. So, ito yung pwede niya i-maximize. At mukhang na-maximize talaga ng TNC Pro Team dito yung maliit nilang kalamangan in the early game sa pagtulak all around that map. Pero kaka-level 4 din lang ni T1 Kite. Magandang pwesto ni Yawi dito pero wala pa namang malapit. And so far, tahimik po ang ating laro. Walang nagpepuwersa ng mga play. Ganda nung wave management ni Dominic. I think na-miss ni Benny yung isang minion. Medyo maliit na bagay lang din naman, pero that allows the Moskov to play the lane very confidently. Lalo pat alam nila kung nasan yung Franco. So hindi masyado kailangan isipin ng Aurora dito yung state ng gold lane. So they can just put pressure elsewhere na ngayon nangyayari sa XP sila nagpo-focus. Yeah, ito yung maganda for Aurora kasi gumagawa sila ng ibang paraan. Diba? Making a new path for that push-off. At unang pagong malapit na nga magsimula, mauuna sa pwesto ang TNC Pro Team. Available ang Iron Hook ni Yawi, pero hindi ito kakabit kay Rene J at agarang pag-emote. Pero mukhang ang turtle na to ay sa TNC Pro Team ata mapupunta. Teka lang! Ay, kaso na dito pagpasok nila Demon Kite, but still sila makakuha. Andyan nilatag na nihumay ang kanyang Feather Air Strike. But members of TNC, nagkila ba? Iiwas tatama ang Swift Destruction. Pero hindi tutuloy ni Doming Kite ang kanyang plano. Hindi kasi guaranteed yung ROI dun eh. Oo, kumbaga pag nag-invest siya, baka mamaya magkaroon pa ng lakas sa bush yung Hilda. And may minion wave din kasi kailangan salubungin dito si Dominic Kite. You don't want to miss an entire minion wave, especially up against a Granger na pwede pang platuhan yung kanyang lane. So, all in all, very good take from both sides, no? Especially for Aurora. Even though for TNC, kanila na sana yung start ng Turtle, nirush kagad nila yung pagpatay doon sa neutral objective. Pero yung talaga yung Hanzo kapag nag-ultimate, kailangan mong hintayin mawala muna yung multo bago ka mag-turtle. Oo, talagang isa rin yun na malaling na galaw, no? Yung pag nasa langit pa yung Ling, medyo kasalanang mag-rush ng turtle ng garon. And for TNC Pro Team, nagbayad sila ng isang pagong sa Aurora Gaming. At mukhang may malaking rotation na gagawin dito sa may bandang ibaba. Benny Cute safely farming doon sa likod. Nandiyan pa rin naman si Yawi at ang buong TNC Pro Team para alagaan ang kanilang gold laner. Grabe, hindi ako sanay. Yawi, Rene J, hindi nagkakapatayan. 3 minutes na. Oo nga eh. Parang may yung laban nila, hindi lang natin nakikita. Kumbaga may chess match na nangyayari between Aurora and TNC. Ganda ng ganda ng Ay, kakasabi pa lang natin na chess match! Ay, na-checkmate doon si Rene J. Goal for the first blood dito. At TNC Pro Team, nandyan ang multo. Pero yung multo, medyo aatras muna. TNC, maganda yung biglaan na ganun. Yeah, sabihin ko pala sana, ang ganda sana ng pass ni Edward kasi dadahan-dahanin nila yung bush. Kaso nag-dash in kagad. Or naglakad kagad si Rene J. Di siya naka-dash out kasi nandun yung Bloody Hunt mula kay Yawi. So, yung mid-control ay nasa side pa rin naman ng TNC. Hindi na masyado kailangan intindihin yung side lane so far. Pero kailangan umaksyon na sila ngayon kasi yung Fredrin, usually yung gamit talaga ng Fredrin is being aggressive in the early game. And ngayon meron na siyang magic defense, no? Especially pag up against the Farsa and the Matilda. Dito na naman start yung aggression kamera from TNC. Wow, napakaagang Feather Air Strike. Pero si Demon Kite nandiyan pa rin. Sinalubong, nandiyan ang Hanik-Hagen na magagamit yung Doming Kite and Demon Kite. Pinagsasabay-sabay na nga nila pwedeng ilatag. Meanwhile, yun ang magiging trade natin. Turtle para sa isang kill. Gaano kasulit yun, Midnight? Okay pa yung trade na yun para sa TNC? Okay lang yun. Hilda naman si Trimmer eh. Kumbaga, yan ang trabaho niya eh. Hindi naman mamatay, no? Pero sabi ng TNC, padala natin yung Hilda. At dahil nga doon, no, mukhang equalize pa rin ang ating laro for TNC Pro Team ay at least napapatagal na yung laro. I'd like to believe na ang late game dito ay syempre nasa kamay pa rin talaga ng Sicilian. Yeah. Kumbaga may late game aspect din naman sila pero they still have to make sure na magamit nila itong mid-game power spike, especially kapag lumabas na yung Skypiercer mula kay Granger. Yeah. And itong Fredrin, hindi pwedeng ginagawa mong static farmer
yung jungler na yan kasi yun yung kinagandahan ng mga utility junglers eh. They can play aggressive in the early stages of the game. Once na makuha na nila yung kanilang mga defensive items, dun na nagra-ramp up yung pressure for a utility lineup. So for Yeah. TNC, medyo requirement sa kanila Oh. na gumalaw pagdating ng mid-game. Kaso ngayon, medyo mag-miss out yung Iron Hook na magagalit kay Yawi. Or the members here for Aurora, tila ba umatras, hindi nila masyado pinipilit yung mga bagay-bagay din. Oh, yun din yung maganda, no? You don't want to force take, especially kapag 5-man unit ang TNC Pro Team. Pagka landing mo, kakainin ka agad. You wouldn't want that if you are Rene J. Dahil literal, nandyan na agad ang burst damage na meron mula kay Benny Cutie. Silipin natin ang Infinix in-game equipment. Mukhang inihintay natin yung 2 items para dun sa Hanzo bago natin makita yung damage. Oh. Kaso sabay taas na naman, magiging chase Tsunamis na with a Waybreaker. Nandyan agad kara kay Edward. Grabe! It's going to be a secured kill yet again for Aurora. Plus a turret push onto the top lane, pero may nabasag din pala dun sa may bandang baba. Hindi ko inakala na magiging sapat yung damage nila doon. A point-blank feathered airstrike mula dito kay Yue. Yeah, I think ang idea dito ng Aurora is to dodge, completely dodge TNC kasi alam nila medyo malakas yung teamfight ngayon ng Phoenix Army. And ang nangyayari dito is nakakakuha ng trade dito yung Aurora. So kahit pa nananalo dito yung TNC, Aurora is still effectively getting these small wins na magta-transition sa kanila papunta sa late game. Kumbaga, hindi naman talaga totally napipigilan, pero ngayon mapipigilan na naman niya. Wow! Dito sila, Edward kinagat, pero makakaligtas. Humabot si Goyle, andyan ang Praises Center, hindi tatama, pero ang tinatamaan dito Trimar? is going to be 3 Martins, yung makakatakas. Goyle, iniinda ang damage after ng mga bala, mga sipat. Pero sa pangyayaring yun, wala namang mamamatay. What another steal from Demon Kite. Yeah, pero welcome back to 2024 meta kung saan Grabe. walang namamatay after the Turtle Clash. Welcome back, Fredrin. Ganyan yung itsura ng mga turtle fights kapag may utility jungler. Kamuntikan pa si Edward. Konting konting iahaba na lang ng espada ng Appraisal Strat. Maaabot na yung buntot ni Edward. But sadly, hindi nga umabot. At dahil dyan mukhang Aurora Gaming, makakapag-reset at makakakuha pa ng Tori doon sa baba. Unti-unti na nga napupunta sa kanila ang gold lead. Already a 1K gold lead matapos ng dalawang turtle steal. Oh. Pero si Coil uunahin nila. Okay, nandyan ang Tsunamis Lam at si Coil ngayon, kahit gaano kakakuna, pinagsama-sama na puwersa. Nandyan ang Hanikaga itong matarget o kay Yawi, tinatanggal nila yung pwede kumagat sa kanila, kakagat pa nga! Ang mga sibat dito! Ni Dominica ito on the Team RTZ. Ang hirap pala nun, hindi mo pwedeng kagatin Yue! yung multo. Pero si Yue, Yue? napakatapang. Si Benny Cutie nagpa-bird hunting pero makakalipad din pabalik ang Aurora Gaming. Another turret plus the kills. Very questionable walk mula dito kay Coil. Wala kasi yung Hilda doon sa may unahan. Kaya nakatabi niya pero wala sa unahan yung Hilda. Hindi ikaw yung dapat mauna. And yung Aurora, pinanish lang nila. Nandun yung continuous crowd control, yung damage ay sapat. Kasi hindi naman din yung Hilda yung pinapatay nila at wala rin sila sa bush. Kitang-kita ng Aurora yung kabuoang lineup ng TNC. At with that, Aurora Gaming, talagang alam nila kung may nagkakamali o may nag-overstep. And I feel like for Coil na first season niya nga dito sa MPL, ito yung mga kailangan mong matutunan the hard way. Saka talaga parang hindi siya sanay sa mga utility jungle roles. Yung lakad na yon. Even though maganda yung naging start for TNC, no? Yung mga ganong lakad, parang mabibigla ka na, error na pala yun. Oo, malaking true. bagay yon, especially nga na hindi mo gusto sana na ikaw yung una mabigyan at mabapagsak dito ng Aurora. Oy, delikado to nakakailang steal na si Demon Kite. Kaso, nandito na naman, Lassie will secure that Lord! Yawi, medyo maiiwan, Winter Crown na activate. Kaso, nandun ang mga balahibo, nandun ang mga sibat. Pa si Edward, mag-jumping, may isa machuchunamis dam si Cole, makakatakas din naman. Energy onto the front line, just shooing them away. Pero Aurora, hindi naman sila nakanakaw doon, pero nakapatay naman sila. One for Lord. At mukhang papasukin pa doon sa likod si Oh. 3 Martisi. Yung multo ay mawawala na rin. Papasok si Edward, mahanap nila. Oh, yung no! bandang likod si Coil, hindi na makakagat. Pero Tore ata ang gusto ni Demon Kite. And 4K pa rin naman yung gold lead. Pero yung Lord ay magsisimula na sa TNC. Grabe si Doming, focus lang sa Torre. Hindi nila deny yung Fredrin. Alam nila medyo unnecessary risk yung gagawin nila. They just wanted the tower in the middle lane. But now, they have to defend against the Lord. Pero confident ngayon ng Aurora kasi even though nasa side ng TNC yung Lord, lamang sila sa gold. Especially on the 2 damage dealers, the Hanzo and the Moscow. Pero hindi naman pwedeng makampante lang sila kasi tumataba din yung Sicilian. And so far ngayon, tila ba on the pressure side Coil, at Coil, TNC si Cole. Ganon siya kakunat, ganon siya katapang Demon. Kahit Aray na ko po! Hanegage, mabilis Kinagat. naman mababurst down yung multo na iyon. Nandun yung kagat.
knowing na na-activate na nga yung Bloody Hand, alaw ng Aurora, wala pa namang kagato for a few seconds. At ang masama doon, yung ulti dito ni Demon Kite is less than 12 seconds ang cooldown. Meanwhile, for the Bloody Hunt, halos lagpas 20 yan. Oo, actually lagpas 30 seconds yan. Unless meron ng fleeting time si Yawi. Pero hindi, Winter Crown yung una niya. Kaso yun Ayan lang! na! Kasabi pa lang natin! Anong 12 segundo? Ngayon, segundo, umaatake ang TNC Pro Team at may isa pa nga Machuchunamis na gas. Aray May ko po. kakunatan yung makukuha mo dyan, Edward. Kayo yata yung Aray team ko na sabi po. na mapipili pa na naman Domin! dito yung win with the double Domin! kill. Domin kahit sa pinakalikod! When a kill is being making a double kill, you will get a triple kill. It's going to be a wipeout laban sa Phoenix Army. I think that's it! I think that's it! Kaya ata! Pwede na yata Ay, sila hindi, dumiretso. may holy defense, may Pero holy defense. pwede pang pumutok yung torre. Makakadepensa. Abot pa naman dito ang ibang mga miyembro ng TNC para dumepensa. Teka Kaya lang ba? tinatake Kaya nila ba? ito. Tinatake Kaya nila ito. ba? Hindi. 3 more TC. Kakabuhay lang, makaka-inhibitor turret naman. Ang kupunan ng Aurora Gaming, biglang sumabog with that Spear of Destruction dash doon sa likod. Panoorin natin kung paano nga ba ito ginawa nila Doming Kite. Ang ganda ng attempt ng TNC. Sabi ni Yawi, skills ko lang yung nagko-cooldown, hindi yung aggression ko. Pero yung punish ng Aurora, nandoon lagi. Yung sinasabi natin, maliit na butas. Akala nila, pick off lang kay Hanzo. Hindi nila in-expect full 5v5 pala yung makukuha nila. Ito yung masama eh. Sinubukan mong tsumepi ng isa tapos bumalik ka ng sobrang dami pa. Aurora Gaming, they realized na hindi ata kaya ng TNC Pro Team lumaban sa iskinita na yun dahil nga sa kalakasan na rin ng isang Moskov. Ito na yun eh, 6.5k gold league for Aurora. Grabe. Pwede nilang bakuran yung Lord na to. And so far, nakikita naman natin na tila ba hindi ganon ka-accurate or tumataas yung accuracy rate ng hook dito ni Yawi. More on sa suppress kagat talaga siya umaasa. Pero ngayon, for Aurora, sisimulan, might be a bait lord or pwede rin naman nilang ituloy. Yawi? UN Edward has a Yawi! perfect position, pero may isa pa! At ang kinagat nga pinupura dito si Edward na nakakaligtas pa! At ang kapalit nun ay tatanggalin nila si Yawi sa equation. 3 my RTG goodness! pinalimang pa! Let's make it a double kill! Paldoming is back! At makakapatay pa ng dalawa! Yun yung literal na mapapailing ka na lang. Napakasakit. What a save from Rene J. Parang naka-ready yung Rory, parang prinidik na nila. Kasi umabante si Edward, pero pagka-hook naka-ready. Yung guiding wind Grabe. palabas, yung shield na nakuha ni Edward Tama. allowed him to get at least 1 HP. Kala- Tapos nung pinasok siya ng Trimar, nag-proc pa yung Surge of Life. Yeah, nakala mo nasa playground kasi parang swing yung nangyayari dito. Hinahatak lang pabalik ni Rene J yung mga nagdedelikado. At ngayon, yung Lord mamarcha sa may bandang taas lamang ang Aurora. Aantayin na lang siguro ng Aurora Gaming yung pagpasok ng Lord doon sa taas. It will be a 5v5 sa Grabe. loob ng base ng TNC Pro Team. At available lahat ng mga flicker ng Aurora Gaming. Pwede nilang biglain ng TNC. Let's look out for Edward. Anytime ay pwede siyang pumasok with a flicker Pwede. RKO. Ang tanong na lang ay kailan niya Ako, gagawin? wala pang flicker dito si Yawi. So hindi pwede yung flicker Bloody Hand combination na kadena ang inaasahan. So ito yung mas pwede! Tsunamis lang sa harap! Nandun tinamaan sa mga mukha at yung Haring Kage together with the Sabaka. Itatapos na nga yata ng laban as Aurora secures game number 1! Dominating game number 1 para dito sa Aurora Gaming and 10k gold lead. And Rene J with his signature Mathilda. Imagine, ganun kabilis nila tinapos yung laban. Game 1 pa lang yun.